Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWWD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at naka-tune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP, maraming salamat po sa inyo. Ito ang DWWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWWD AFP Radio, boses ng Kawal Pilipino. Dadalhin kita sa aking mga pangarap, saan man umabot tayo. Pati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo, mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay Luzon, Visayas, Mindanao. Narito naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon, bantay at kasangga ng OFW International and of course, Siyensya, Teknolohiya. Ito po ang inyong lingkod, Terry Alpha, para po sa ating mga kababayang OFW. Okay, bago po lahat, ay pakilala po natin ang ating partner at founder ng Bantay at Kasangga ng OFW, walang iba kundi si Founder Albert Guanzon. Hello, Founder. Bati ka muna sa ating mga tagapanood. Yes, magandang araw po sa inyong lahat, lalo-lalo na po sa ating mga kasundaluhan sa buong Pilipinas at sa ating mga OFW na nag-monitor sa ating programa sa ngayon. Yes, and of course, alam ko nasa ibang lugar ka na naman. Napaka-busy nitong ating partner, Founder. Kita mo kahit saan nandoon, pwede siyang mag-onboard sa atin kasi maganda yung ating babalita, lalong-lalo na sa ating mga drivers at syempre sa sektor ng transportation. Very, very good news po ito para sa inyo. Pero bago last suspense natin, batiin muna natin ang ating mga followers and viewers and of course, ang ating muna pong mga kasundaluhan dahil tayo po'y napapakinggan at napapanood po
sa DWDD, Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. At syempre po, salamat po sa ating mga boss na nandyan. Thank you po sa suporta. At syempre po ang ating mga magigiting na sundalo sa technical side. Thank you po so much sa inyo. At ang ating mga chapter sa ating Bantay at Kasangga ng OFW, sige ka Albert, sino ba sila? Pero hindi na isa-isa. Bagitin mo na lang yung ating chapter. Okay, sa ating mga chapter sa buong kapuluan ay nais ko lang pong batiin sila at i-congratulate ang ating new set of officer diyan sa Qatar, Qatar na kung saan ay nagkakaroon po sila ng induction of officer na kung saan ay ito na po yung umpisa simula sa bagong pamunuan ng Qatar chapter na kung saan yung outgoing president ay napakaganda po ang kanya nagawa katulad po ng ginawa nila sa mga dating previous president na kung saan ay pinagpatuloy-tuloy nila kung ano man yung mga programa ng Bantay at Kasangga ng OFW lalo-lalo na po yung 6 key program. Yan Katire. At saka sa buong Amerika natin chapter sa pamumuno po ni Sir Jun Sunyo na kung saan ang ating Secretary General sa Amerika na kung saan ay napakasipag din po para sa ating programang pangkabuhayan, pagkakitaan para magkakaroon pa tayo ng savings. Okay? Yes. At sa Mindanao din po, nais po lang pong batiin ang ating mga chapter sa Mindanao, lalo-lalo na po dito sa Luzon. Yan po, Katire. Yes, hindi na rin natin isa-isayin ang ating mga board of directors ng BKOFW Global. Masisipag po yan. Standby lang po kayo kasi iisa-isayin po natin ang istorya ninyo. Success story ng ating mga board of directors na mga dating OFW. Ngayon po ay mga negosyante na at patuloy na ang pagiging tagumpay. Matutunghayan niyo po lahat yan. Dito po sa ating programa, isa-isa po, dami po niyan. Pero sa ngayon po, dito muna tayo sa ating pangkabuhayan para sa ating bansang Pilipinas dahil alam naman natin, ito yung number 1 problem ngayon ng ating mga driver, lalong-lalo na po yung mga hindi po maka-avail, kung kawawa sila, di ba ka Albert? Sipin mo, yung hindi maka-afford ng modern jeep, okay, maganda yung layunin ng ating pamahalaan, ang PUJ modernization, alam po natin yan, dahil ito po ay proyekto ng gobyerno, ito yung PUJ modernization program nationwide, at ito po ay pinangungunahan po ni Lando Marquez, napakasipag po nating kaibigan sa sektor ng transportasyon, at syempre, kaya maganda yung balita, yung po ang ating interview na ginawa sa kanya, ay nandun po lahat ang mga detalye. At alam mo ba, Ka-Albert, dahil nga ang iba nating mga driver, hindi maka-afford ng down payment, of course, may down payment yan. Bago ka maghuhulog, minsan pa, pag may interest din, di ba? Alimbawa, sa cooperative ka, hindi rin mawawala na magkaroon ng interest kahit cooperative ka pa. Pero nga dahil dito sa ginawa po ni Lando, na siya ay makipag-ugnayan po sa ating dating former GOB na si Chavit Singson, napakaganda po yung kanilang napag-usapan. At isipin nyo na lang po, si GOB Chavit po ay pumunta pa mismo kay Lando para lang sabihin yung kanyang proposal o programa para sa ating mga driver. Ka-Albert, sama tayo dyan, syempre. Kasi alam ko, ikaw din ay... Sama-sama tayo dyan, Katire. Nasa, ka rin, transpo sa ating public transportation. Bago natin pakinggan mamaya yung interview, nais kong ipaalam sa inyo kung ano po itong proyekto na ino-offer po ni Kuya Chavit Singson sa ating pong mga transportation, public transportation. Pero pasalamat muna po tayo kay Angelo Almonte ng kanyang kapiyan sa QC. Alam mo Albert, every Sunday yan. Napakaganda ng kanyang mga guests. Talagang mga resourceful sila. Kaya pagka wala kang gawa, dyan tayo sa kapiyan sa QC. Sama-sama tayo. Sunday yan, 10 a.m. Yan si kaibigang Angelo Almonte. Siguro,
matunog sa inyong pangalan na yan kasi dati yung nasa malaking network. Siya yung matagal ng broadcaster doon. Hello, ka-Angel ang tawag ko dyan. Okay, ito, Angel. oo, ito ka-Albert at sa ating mga OFW, BK OFW Global, ka-June, ito yung makakatulong po sa ating mga kababayan. At sa lahat po ng drivers, mga driver na nakikinig, ano man kayo, ano man yung drive basta public transportation. Kasi po, itong proyekto po na ito ni Gov. Chavit, ang nagsusuporta po dito, yung LCS Group of Companies Philippines. Alam niyo naman po, pag sinabing LCS, yan po yung pangalan po ng ating Gov na pinaikli lang po. Diba? Luis yata siya, Chavit Singson. Diba? Yes. LCS. Galing. Group of Companies. Ibig sabihin, napakarami. Ang mission niya talaga, nitong LCS group na to, ay matulungan ang ating gobyerno. Suportado po niya ating Pangulong BBM. Siyempre, parang Ilocano yan. Tsaka, hindi lang yung mga ano na sila, no? Talagang halos magkakamag-anak na rin. Yes, Sobrang at saka mga veterans na nasa gobyerno. Oo, yan. Pati ang Apo Marcos pa nung araw, yan, ano na ni Gov. Ito nga po yung kanyang mission ay katulungan itong modernization program na magpro-provide sila ng electric traditional Go jeepney. Yes. Yes ka, Albert? Yes. Sige, go ahead. Yung traditional jeepney, hindi po iiwanan. Yung dating mukha ng jeepney, yun pa rin. Yun ang maganda doon. Yun pa rin, ano? Yeah. Ganun pa rin ang mukha. Oo, kasi di ba alam naman natin, Albert, yung jeepney, yan na yung mukha ng Pilipinas eh. Di ba? Oo nga. Symbol. Kinagisnan natin. Noong unang panahon pa. Sabi nga ni Governor Chavit nung daw, yan daw yung sinasakyan niya nung araw. Pagka pumupunta siya sa mga iba't ibang lugar. Tsaka ito nga pong traditional jeep nito, ang magmamanufactured po ay Pilipinas, pero gamit po ang Korean technology. Yan, di ba? Korean quality standard, pero Pilipinas pa rin ang solar charging station ay meron din po sa bawat garahe. Ano rin yan. So sa financing naman, yun nga po, ipro-provide nila yung finance, para sa mga jeepney drivers. Ito sa pagitan ng mga LGU o kaya mga eligible transport cooperatives and corporation. Yan po ang makaka-avail po niyan. Ang maganda dyan, pinakamaganda dyan, no down payment. Ayan. Ang galing naman. So, sigurado, maka-avail tayo dyan, Katire. Oo. Walang down payment, walang interest, makukuha mo ang jeepney at maidadrive mo na boundary mo, hulog mo. So, ibig sabihin, yung binaboundary mo at kinikita mo, yun na yung ihuhulog mo doon sa jeep. Hanggang sa maging sa'yo na yung jeep, pagka nabayaran mo na yung capital, maibalik. Walang hinahangad ang ating Gov. Chavit na interest o anuman, o ikaw ay gipitin na bilisan mo ang pagbabayad o ganyan. Sabi po niya. Ang galing ni Gobernador. Very light, no? Diba? Basta sa kanya, ibalik nyo para naman magamit yung naibabalik nyo na bayad sa iba. Maigamit naman sa iba. Parang papaikutin. Yes. Ayan. So, ang galing, yes. Sa mga interesado, ito po ang cellphone number 0977-0931-729. Pakikita po natin yan sa ating screen mamaya po. Okay, Ka-Albert, ano bang say mo? Yes. Katiri, napakaganda po itong programa na ito, no? Ito na siguro yung time na yung hindi talaga makabe na nangharap magkakaroon ng jeepney, ay ito na po, ay wala pong down payment. Nasa iyo na yung mapasakamay mo pa. Pero ang katanungan nito, Katiri, ano-ano pa ba yung mga requirements? Pagka syempre, meron kang ID yata na kasi kung cooperative yan or mga LGUs, sila ang magbibigay sa'yo ng requirements. So, usually yan, siyempre, yung iyong biodata, yung iyong professional license, or kung meron kang ID ng ikaw ay isang PUG, no? PUG driver, or hindi man PUG, sabi kasi
sama na rin daw po yung mga tricycle dito eh. Tricycle, motor, yung mga rider, lahat po yan hanggat ito ay public utility vehicles. Yan po yung doon. Kateri, sigurado mas maganda disseminate natin to sa ating grupo, para naman ay yung kanilang pamilya o kung pwede yung asawa nila makaabil nito, Kateri. Kailan mag-aaral yung mga asawa nila, lalo ng mga kababayan, pwede na mag-aaral ng driving siguro. At saka yan e-jeepney. Modern jeepney. Electric. E-jeepney, ibig sabihin electric jeepney. Electric po. At saka si Gov Chavit ay magtatayo din ng mga charging station. Charging station. Oo, kung saan marami niyang Egypt na yan, doon siya magtatayo. Diba? Sa mga garage nila, meron. Tapos yung walang pollution, very safe. Ngayon, ang tanong ng ating mga kasamahan sa media, paano na yung mga gasoline station, yung mga paano, sabi ba naman, lugi? No, hindi po kayo malulugi kasi marami ng sasakyan na hanggang ngayon yun pa rin ang gamit. Gas. Yes. Dagdag lang naman yan. Ang problema niyan, Kateri, kasi naman ay ang mahal-mahal ng nila, yung gas, mga diesel. So, itong siguro, lalo-lalo na yung mga natin, yung mga dating mga PUG driver natin na kung saan kasalukuyan ay ginagamit pa rin nila yung kanilang mga jeep, So, pag ito ay mag-operational na talaga, ay malaking bagay po ito. At sigurado hindi na sila mangailangan na naghanap ng doon sa pangbili ng kanilang diesel dahil nga meron na po tayong Egypt na kung saan ay di na kailangan yung mga diesel na yan. So, correct. Napakaganda po ang programa ng ating pamahalaan, Kateri. Malaking bagay po ito. Yes. Number 1, natutuwa niya ng ating Pangulong BBM. Kasi yan yung talagang gusto niya talaga, proyekto niya na taon na talagang merong isang butihing tao na magpipinance. Matutungayan niyo po nga mamaya yung ambush message na hiningi ko kay Gov Chavit. Sabi niya, mamamatay na rin lang daw. Gastusin na daw yung pera kasi hindi daw madadala sa langit. Yes, tama. Hindi naman madala sa hukay yung pera na yan. So yan, itutulong na lang niya sa mga kababayan niya talaga, sa atin, sa mga Pilipino, kapwa Pilipino. Dahil sana lahat ng mga mayayaman ganyan ang isip, Kasi totoo naman, kung mahilig kang manood ng movie, yung Alexander the Great, si Alexander the Great, isa po sa mga kinikilala na parang God na yan nung panahon na yon. Lahat ng yaman nasa kanya, pero nung namatay siya, ang binili niya, lahat ng kayamanan niya ihatag sa karsada. Lahat ng kayamanan niya at yung kanyang bangkay ay isama, iparade, na ang kamay nakabukas na kaganyan. Nakabukas, nakalabas sa Alam mo kung bakit? Kasi nagtanong yung mga tauhan niya, bakit po gano'n ang hiling niyo? Ibig sabihin nun, wala kang madadala kahit ano. Lahat ng kayamanan mo maiiwan, pati ang kamay mo, yung palad mo, wala kang mabibitbit. Kaya nakaganyan. Ang ganda na ng istorya niya. Alexander the Great. Ganda na istorya niya. So, kung gagawin niyo ng bawat tao, di tuwan-tuwa yung mga mahihirap kasi magkakalat yung kayamanan. pero Kateri, may nakita ako isang anong bansa ba ito na may isang kababayan nila na isang mayaman na namatay ay nilibing lahat, pati yung motor, kotse, nilibing, sinama doon sa libingan. Yun yung sobrang gananid naman. Yun po, ang buhay po natin sa mundo ay inihiram lang. So, dapat gumawa na po tayo ng kabutihan, lalo may mga kakayanan na tumulong. Ganyan po kasi pag tinimbang kayo, nawala na kayo sa mundo, titimbangin. Yung kabutihan mo, gumaganyan yan. Sa mas marami kang kabutihan, so mataas yun. Pero kung marami kang kasamaan, mataas yun. Alam mo na kung saan ka pupunta.
Diba? Yun nga. Okay. Punta naman tayo kay Orlando Marquez. Siya po yung, nung po nakilala ko siya, way back 20 years ago, mahigit. Sabi nga niya sa Tagal na interview pala, ko, no? sabi nga niya sa interview ko sa kanya, naku, matagal ko na tong kasama, dalaga pa to at napakaganda. Sabi niya, ngayon, maganda pa rin ba? Yun ang Anong sagot? Anong sagot? ay, sagot niya, oo naman, sagot ko naman, kayo din naman po maganda lalaki kayo noon. Kasi totoo yun na advocacy niya ever since yan na po, beer mo, way back 20 years na mahigit pa pala, kasama na namin siya. Yung unang-una niyang jeep na ginawa noon, andun pa, naka-display, sabi niya, ayan Terry, yung jeep na sinakyan niyo nung first time na i-demo ko to sa inyong mga media. So, ngayon, itong si Orlando, mamaya, maririnig po natin lahat ng kanyang paliwanag sa mga update na nangyayari. Pero ngayon po, iabalita ko lang muna po na ang kanila pong, yung LTAP, siya po ay president ng LTAP Liga ng Transportation at Operator sa Pilipinas. Yun yung ibig sabihin pala nun. Yung LTAP, Liga ng mga Transportation Operator ng Pilipinas. Yun. So, yun nga, nagkaroon sila ng panunumpa sa katungkulan yung kanyang mga opisyalis, mga operator sa Pilipinas. Yan po sa panguna nga po ni Orlando Marquez Sr. Orlando ang tawag sa kanya. Tsaka ng kanyang mga national directors, dapat pala nasama ka rito, Albert. Di bale, hindi pa huli. At yun nga, Hindi pa huli. nag-ano nga sila. Nandyan lang naman yan. Very supportive nga daw yung ating pong opisyalis ng OTAP kasi sa ilalim ng Department of Transportation to, yung DOTR yun nga po, napaka-supportive daw ng mga official doon, katulad po ni Assistant Secretary Attorney Bigor Mendoza ng LTO, Chairman Chopilo Guadis III, LTFRB, at si Jesus Fernando Ortega. Yan yung mga nag-outtaking sa kanila. Kaya ito po, ang grupo nilang ito, yan po yung... Papigatin talaga. Oo. Kaya nga, kung tayo po ay makikipag-ugnayan sa kanya. Para dun sa Pantay Kasangga Transport, di ba? Meron tayo. Yes, kasi matagal din natin ang pangarap yung Bantay Kasangga Transport. So, ito na yung mapatunayan. Isa sa programa natin. Ito na yung mga isa katuparan natin, yung programa natin. Kasi nandyan na So, unahan na natin sila, Katire. Oo, at isa pang yung napakaganda. Siyempre, kailangan makita na muna natin lahat bago tayo umano. Ngayon, nandito pa rin yung pinag-usapan, transportation pa rin to, yung problema dito sa atin sa Pilipinas, yung mga usok, di ba? Yan, si Orlando pa rin yan sa mga usok na yan. At ang mahuhusay nating Filipino inventor, yun sila yung may gawa niyan, Ito yung tinatawag naman na tanggal usok. Yan po. Filipino inventor po ang gumawa niyan, nag-invento niyan. At siguro sa mga susunod po natin programa, imbitahan po natin ang inventor po nitong usok, tanggal usok, na talagang ide-demo yung yung aking, yung vintage kong L300. Marami ng usok. Bagay, nandyan pa yung vintage mo Pagka Hindi mo pa bininta. bibilib ako pagka talagang natanggal nila yan. Sige, tungayan natin yan. Okay, bago tayo mag-play ng ating interview, ano pa ba yung gusto mong ibalita sa ating mga followers and viewers? Sa ating mga taga-subaybay, lalo-lalo na po sa member natin ng Bantay Kasangga ng OFW sa buong mundo, ay tayo po ay nangarap para sa pangkabuhayan. Ang transportasyon po ay napakahalaga po ito. At ito na po, nandito na po yung gobyerno natin upang matulungan tayo. So as possible, sa ayaw nyo at sa hindi, lalarga po yan. So, kailangan po nating sasabit na. Kailangan po nating sasabay na dahil po ay wag po nating sayangin yung panahon na to dahil minsanan na ito mangyayari
sa buhay natin. Kaya nga sa ating mga kababayan, i-grab na po natin ito para naman yung tawag ito, yung mga habang nasa mga OFW natin, habang nasa abroad kayo, mayroon na pangkabuhayan ng mga pamilya dito sa Pilipinas na iwan. Para hindi na buo, hindi na kayo padala lagi ng inyong kinikita dyan, yung pinaghirapan. Dito, papakitain po natin sila na mayroon talagang pera din dito kung tayo lang magsusumikap at kung mag-grab nila itong transportasyon na to. Oo. Napakaganda niyan. Kaya pagpalain po kayo, Gov Chavik Singson. Ang wish po namin sa inyo, mahabang buhay pa po para sa inyo. Talagang saludo po kami sa inyo dahil po isa-share nyo ang inyong blessing. And of course, Kalando po. Thank you so much din po. Yes. Sa okay, inyo. haba pang buhay ni Gov Chavik Singson yan dahil si Senator Enrile abot ng 100. Siguro naman siya dahil may puso sa pagtulong, abot din ng 100 yan mahigit. Yes. At siyempre po si Ka-Angelo Almonte. Yes po, kasama po yan. Kasi siya po yung ang talagang po yung talagang namumuno sa aming program. Okay, ayan po. Thank you so much po. Panuurin po natin yung ating panayam kay Kalando para malinaw yung maintindihan. Ano ba itong no down payment, no interest, boundary mo, hulog mo, ipapaliwanag po ni Kalando. Panuurin niyo po ito sa ating pong mga tsuper na naghihirap ngayon. Ito na po ang sagot sa kahirapan at nakakatulong po ng maigi sa ating ekonomiya. Okay, panuurin natin ka Albert. Okay. Magandang buhay po sa inyong lahat. Dito po tayo ngayon sa programang Buhay OFW ngayon. Siyensya, teknolohiya, iba pa. Mapapakinggan po sa DWDD Armed Forces Radio. Ito po ang boses ng Kawal Pilipino. Ito po si Terry Alpa. Ngayon po ay narito po tayo sa Kapihan sa QC. Kung saan po ay meron tayong panauhin. Pero bago po ang lahat, pakilala po natin ang ating pong partner na walang iba kundi si Shane Pe. Go ahead, sir. Opo. Good morning po. And ito pong muli si Shane Pe dito po sa aking programang Usapang Kabayan under Margo TV Philippines. At nandito po kami, mabuti po na paunlakan niyo po kami na makapag-interview po sa inyo kahit na ilang sandali lang dito po sa Mangantila Restaurant. Dito po kay Sir Orlando Marquez, presidente po siya ng ELCAP. Yes, and of course, bago natin pabatiin si Kalando, masasabi ko po, sabi nga niya, 20 years na mahigit na po kami magkasama. Kasama po tayo sa advocacy nung sinusulong ngayon. At ngayon po, maririnig po natin ang boses ni Kalando. Bati muna po kayo sa ating mga followers and viewers. Unang-una po dito sa inyong programa dyan sa radyo natin dyan sa Kapaginaldo ay kumustahin ko lang si Mr. Bulagcaster na aking kaibigan. Yes! At mahirap na hindi ko yan mabati dahil kaibigan natin yan simula pa noong wala pa siyang problema sa health. Magkaibigan na po kami yan. So ako po ay nagpapasalamat at binigyan niyo ako ng pagkakataon na makapagpahayag sa ating mga kababayan lalo na sa hanay ng transportasyon at pinasasalamatan ko ang aking kaibigan na si paring Angelo Almonte, si Ma'am Cecil Lardizabal ng ating mga media forum na ito ay sila ho yung nag-host ngayon na nagpapasalamat ako sa kanila dahil kung hindi dahil sa kanila hindi ko tayo ulit nagkita. Dahil alam niyo po, itong makaharap ko ngayon dito, dalaga pa noong araw. Pero dalaga pa na rin naman ngayon sa pakiramdam. Kaya ako nagpapasalamat at may paliwanag natin at marami na kaming napag-usapan tungkol po sa mga imbensyong Pilipino na sana po, napakalaki po ang pag-unlad ng ating bansa. Basta mahalin natin at bilihin natin at tulungan natin ang ating mga imbensyong Pilipino na kagaya nga yung aking innovation na jeepney, na ito po yung sinasabi ni Ma'am kanina, na yung aming innovation na jeep sa Makati na tumatakbo mula noong 1997 hanggang ngayon bumibiyahe
sa Makati na air-conditioned jeep na ang aking binibiro na ating mga operator ng mga jeep na ang sabi ko nga sa kanila kanina ay dati po ang pangalan ng mga jeepney driver ay sweet lover. Pero ngayon wala na po sa jeepney ang sweet lover. Napunta na sa traffic enforcer. Kaya ito ho mga kababayan, sa jeepney natin na dapat naman na huwag natin iwanan ng pagmamahal dahil ang jeepney natin sa buong mundo, ito lang ho yung kaagapay ng gobyerno na maraming Pilipino na nakapag-aral, gumanda ng buhay ng dahil sa jeepney. Kaya po sinasabi ko na pinipinpoint ko na itong jeep na ito dahil nung nakaraang administrasyon, 14,000 na jeep ang tinanggal sa kakalsadahan ng bansang Pilipinas, pero ang ipinalit, wala pong jeep kundi minibus na linagyan ng modernized jeep. Kaya ho, masama ang loob ko dahil ako po yung innovator ng jeep na air condition po. Hiramin ko po. Ito po yung sinasabi ko na air condition na jeep na ginawa po ni Lando Marquez. Kaya ho, ito po ay pinalitan yung mga ating bulok na jeep. Totoo po yun. Pero dapat ay jeep ang ipinalit natin. Yes. Kaso ang ipinalit natin, produkto ng mga inchik na tumutuya sa bansang Pilipinas na mga Pilipino. Pero tama naman na globalisasyon tayo. Kaya ipromote natin, binili natin yung produkto ng mga taga-ibang bansa. Pero ang aking apela na ihahatid at hinihingi sa sambayan ng Pilipino, sana ho, huwag naman natin itapon at ibasura ang ating mukha sa larangan ng transportasyon. Dapat ipagmalaki natin ang jeep natin dahil ito lamang. Kung nag-iisa ang lahi ng Pilipino, nag-iisa ang lahi natin sa transportasyon. Jeep lamang po ang kaya natin ipagmalaki. Yes. Kaya sana ho, itong araw na ito, ay huwag natin kalimutan. Talagang ito po ay araw, buwan ng mga puso. Sana ho, magkaroon tayo ng tunay na pusong pagmamahal sa sambayan ng Pilipino. Huwag sana natin iwanan at alisin ang ating sariling mukha sa transport industry. Yes. Okay, Kalando, alam ko meron kayong napakagandang balita para po sa ating mga driver at syempre po doon sa ating mga kababayan na involved dito sa problemang nagaganap tungkol dito sa transport. Ano po ba yung maganda yung balita na natunghayan po namin, narinig po namin kanina nang dumating po yung ating pong Governor Chavit Singson? Ay, ito po. Yes. Ito pong LCS, Luis Chavit, diba? Singson. Ito po yung nagbigay sa amin ng buhay ng halos magdadalawang buwan na ang sinasabi niya ay tutulungan ang mga jeepney transportation sa buong Pilipinas. Na nandito ho ngayon na siya po sa amin ang nag-offer si Governor Chavit ng zero down payment. Yes. Zero interest. At saka rent to own at pati yung mga charging station ay ipoprovide ni Manong Chavit sa pinakamababang alaga. Wow, napakaganda, di ba? Okay. At syempre, baka may tanong ka pa. Sorry. Ma'am, ituloy natin po itong ating ni Manong Chavit. Yes. Na si Manong Chavit po ay talagang kami po ay talagang namangka doon sa kanyang offer. Na ang offer niya sa hanay ng public transport, lalo na sa mga jeepney, UB Express, sa kanyang ipoproduce ngayon na magbibigay siya ng zero down payment. Kaya kami nagpapasalamat sa kanya, zero down payment, yes. Tapos rent to own, no interest. Wow. At ang sabi niya, yung quality ng kanyang gagawin ay maghanap na kayo ng ibang produkto. Kung kaya akong tapatan, walang problema dahil ako, ang gusto ko, sabi ni Manong Chavit, quote in quote, ang sabi niya, tutulong siya sa pagmamanufacture at pati yung financial, tutulong siya na zero interest, no down payment. Kaya yan ho yung ipinapahatid namin sa pusong Pilipino na si Manong Chavit ni Governor ay salamat sa kanyang offer at sana po
ay yung pong mga iba pa na nagsasabi na nag-o-offer din, ay ipakita nila na may factory sila. Na hindi po yung sasabihin na inaayos pa daw yung transaksyon pero nanghihingi na ng reservation fee na ang nakalagay doon sa resibo na reservation fee non-refundable. So akin po, pagka ganun ang resibo na ibibigay mo na manghihingi ka ng pera na reserved money na non-refundable, scam po yan. Correct. So, bali po, yung po bang base ng ating pong jeepney, ganun pa rin po ba sa ino-offer ni Gob? Ito po yung litrato ho na kanyang ibinigay ko sa kanya na patent na kopya ng innovation. Jeep na jeep po ang kanyang ilalabas. At ang sabi niya, kung hindi jeep na jeep, sabi niya, isagasan nyo na sa akin. Dahil ang sabi niya, susundin ko kung ano yung kagustuhan ng dugong Pilipino. Yes. So kung pag-uusapan natin ang dugong Pilipino sa larangan ng transportasyon, jeep lamang po ang kaya nating ituro. Kaya Manong Chubby, mabuhay ka. Lalong-lalo na sa ating sekretary, lalong-lalo na sa ating Bongbong Marcos, dahil siya ho ang nagsabi na pagdating sa industriya ng transportasyon, huwag na huwag kakalimutan ang ating sariling transport industry. Yan po ay binitawan ng ating Pangulong BBM. Nakilala tayo sa buong mundo, sabi niya, dahil ang pagkilala ng ating Pangulong BBM, tatay niya ang nagproklama na ang pambansang panlupang sasakyan ng Pilipinas na jeep ay tatay ni BBM ang nagproklama under the Constitution na inirelease ng Kongreso nung panahon niya at Senado, kaya siya yung nagproklama na ang pambansang panlupang sasakyan ng Pilipinas ay jeep. Kaya lang, ang kinalulungkot po, personal ko po ito, na ipinapaalam sa sambayan ng Pilipino, ayaw ko po sanang makita na yung nakalagay na jeepney, modernized jeepney, sa tagiliran ng bus. Maliwanag po, yung bus ay bus, yung jeep ay jeep. Huwag nyo naman sanang gamitin at hamakin ang deklarado ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas na modernized na jeep ngayon ay isusulat nyo sa tagiliran ng gawa ng mga inchik. Ayun. Tama. Tama po yun. Yes, and yun nga po, base, napakaganda po talaga ng proyekto po ni Governor Chavit. And isa po kayo sa mga mabibiyayaan. At hindi lang po siguro kayo, all over the country po yan, di ba po? At sinasabi po niya na no down payment for, kumbaga, rent to own. And bahala na kayo kung magkano yung kakayanan po ninyo. Ang tanong ko lamang po, kasi kanina hindi ko na po ito naitanong ano po ba yung maibabalik nyo naman po sa kanya? Kasi wala po siya, hindi po siya kikita dyan Kumbaga, nag-iiwan lang siya ng legacy sa atin. Diba po? Ang sabi niya sa akin, yung personal namin itong pinag-usapan. Ang talagang sinabi niya sa akin, Padre Paring Lando, sabi niya, pumunta pa mismo doon sa aking lugar na siyap ng anak ko sa Makati. Pumunta doon. Ang aking misyon dito ay tutulungan ko ang ating jeepney transport industry. Dahil ako, sabi niya, nakapag-aral at lumaki nang sumakay sa jeep. Kaya bilang isa po ay kinikilalang gobernador ng Ilocosur, at siya yung may-ari ng partas ng mga bus ngayon, ang sabi niya sa akin, Paring Lando, hindi ko pwedeng iwanan ang ating jeepney at ang pinangako ko sa Pangulong BBM, sabi niya, tutulong ako sa pag-unlad ng industriya ng Pilipinas sa larangan ng transportasyon at ang uunahin ko ay yung electric jeep natin na traditional na mukha ng jeep. Kaya ito po yung disenyo na ginawa na ilalabas ni Manong Chubby.
Maganda nga po yan. Pero chassis din, no? maganda nga po yan, yung kumbaga kapareho lang po nung ating pambansang sasakyan, di ba po? Opo, uulitin ko lang po yung katanungan ko po kanina. Ano naman pong maibabalik po natin sa kanya? Sa amin po, ang aming pinag-usapan sa lahat ng grupo po ng jeepney transport sector, dahil kami po ay kumakarga ng crudo, gasolina, kung ano man ang uri ng aming pinampapasada. So, computein na namin yung expenses, di ba? Yung crudo. Kung gasolina, computein mo yung araw-araw na gastos mo. Yun po yung pinangako namin sa kanya na ganitong computation ang kaya namin ibayad. Sabi niya, maganda na, okay na yan sa akin. Sabi niya, hindi ko kailangan ng malaking kita. Kung sa kita, sabi niya, mayroon lang konting dumikit, okay na sa akin. Sabi niya, kaya nga ngayon, siya ngayon ang kauna-unahan na nangako na magtayo ng planta dito ng fiber glass na kagaya ng steel bar na tinatawag, mga I-bar, mga C-bar. Yan ay gagawin niya dito lahat sa Pilipinas, yung hindi nakakalawangin na mga gagamitin sa building. At ngayon po, ang gagamitin niya dito sa ating jeepney ay fiberglass na magaan. 6 times ang gaan ng kanyang gagawin para po hindi po matakaw at hindi po sirahin na kinakalawang, bukas makalawa, mag-repair ka na naman, dito hindi na po. Kaya yan ho yung kabutihan po yung mga offer ni Governor Chavit Singson. Kaya kami po ay sana po huwag magbibiro yung mga ibang manufacturer, dahil nga po kami ay seryoso po kami na susunod sa kagustuhan ng gobyerno sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Dahil ako po mismo, personal ko, alam ko po na huling-huli na po tayo sa tinatawag na modernization program when it comes to transportation. Dahil tayo na lang ho ang gumagamit ng makina na surplus dito sa Asia. Pilipinas na lang. Mayroon pa naman mga ibang bansa, kagaya po ng mga Myanmar, kagaya po ng mga ibang mahihirap na bansa natin. Pero sa akin ho, ang nalulungkot lang ako sa ating bansa, hindi tayo makaalpas-alpas sa third world country ng dahilan sa aking kaalaman. Ang Pilipinas po, tayo na lang sa bansang Pilipinas ang hindi nagbibigay ng tinatawag na security insurance ng trabahador. Lahat ng ating OFW natin, bago umalis, naka-insured yan. Pero ang trabahador natin na 90% sa Pilipinas, wala pong insurance niyan. Kaya sana po, Mr. President, ang ating kagalang-galang na pinaghirapan natin na manalo ng super majority sa buong Pilipinas, Mr. President, sana po ang trabahador natin, kung mayroong seguridad ang mga OFW na pupunta sa ibang bansa, how much more yung trabahador natin sa Pilipinas. Kaya yan ho ang isa sa requirements para makaalpas tayo sa tinatawag na third world country. Dahil ako mismo, ini-evaluate ko kung pag-uusapan ng mga malls dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, sa buong mundo, tayo lang po ang mayroong Mall of Asia. Sa buong mundo na pinakamalaking mall sa buong mundo. Ang condominium na mga tirahan ng mga tao na trabahador, napakaganda ho. Kaya lang ho, pili po yung nakatira sa condominium. Ang tinitirahan ng ating trabahador na mahihirap, squatter. Kaya yun po yung dahilan na bakit hindi tayo makaalpas-alpas sa third world country. Kaya ako po, dahil bilang mayroon akong mga anak na nandoon sa abroad, isa ho sa kinikilala naman yung ating anak na chemical engineer na nasa isang pinakamalaking kumpanya sa buong mundo, na ang sabi niya sa akin, member siya ng Chemical Engineers Association of the World. Na ang sabi niya, 3 ang requirements para makaalpas tayo sa third world country. Nakaalpas na tayo sa mga condominium, mga mall, sabi niya lahat. Ang hindi na lang makaalpas-alpas tayo, yung classification of roads at saka
Pang-una ho, yung tubig natin. Masyadong pollutant ang tubig na tinagurian ang Pilipinas ay pinakamaraming natural water. Pero dito po, sa natural water na pinakamarami tayo ang pinakamahal ng tubig sa buong Asia, buong mundo. Dahil ikumpara mo sa 1 litrong mineral water, sa 1 litrong gasolina, mas mahal yung tubig natin kaysa gasolina, di ba? Yan ho yung isang requirements. Pangalawa, ang trabahador natin ay wala pong security sa Pilipinas. Lahat ng pa-abroad may insurance. Pero trabahador ng Pilipinas, walang insurance. Di ba ho? So, ito pong mga ini-evaluate ng aking anak at saka ako, tama naman po. Malaki po ang tama. Sana huwag ako yung may tama. Diba ho? Okay, Shane, may kalagdagan ka pa bang wala na so far, baka mukhang pagod na si Sir. Any parting words na lang yes, po? Ka-Albert, bago ang lahat, bago kay Pansamantalang magpaalam, mensahe niyo muna po sa ating mga OFW first and then ating pong sundalo. Ay, unang-una ho, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng OFW dahil napakarami po akong OFW na nakakausap sa 18 bansa na ating inikot nung tayo nag-aral ng International Masteral on Mass Transport System ay ang OFW natin. Siya ho ang nag-aangat ng ating buhay sa Pilipinas. Malaki po ang naitutulong ng ating OFW. Kaya ako po ay humahanga sa lahat ng OFW, lalo na yung mga may pamilya, may 3 anak na musmus pa ng mga bata, iniiwan nila. Kaya lang ho, ito ay both side yung sasabihin ko, minsan nakalimot yung nasa abroad, minsan nakalimot din yung nasa Pilipinas. Yun ho yung nagkakaroon ng broken family. Kaya sana po mga kababayan, ay gawin sikapin ng ating gobyerno at ang unang-una na ating titignan, tayong mga Pilipino, dahil po yung problema hindi po lang sa gobyerno, kundi na sa Pilipino ang problema dahil tayo po ang panggagalingan ng pagbabago ng Pilipinas na ang sinabi ng Pangulo, ang leadership ng pagbabago ay kailangan galing sa gobyerno, Mr. President. Sang-ayon ako sa sinabi mo. Dahil po, ang leadership na pwede natin tularan ay kailangan manggaling sa gobyerno. Na kung tutularan natin ang magaganda at magagaling, ang pakiusap ko mga kababayan, huwag natin tutularan yung trabahador ng gobyerno na mangungutong at magnanakaw sa kaban ng bayan. Salamat po. Okay, yung pong ating mga tunay na sundalo, mga bayani po, tunay na bayani. Ay, yung mga tunay na bayani po, kasama OFW, sundalo, mga kapulisan, pero ang masasabi ko na naman sa kapulisan, huwag sana maging tulisan. Opo, okay. Partner Shane, kung unang magpaalam bago tayo tuluyan magpaalam. Ayan po. Maraming salamat po sa inyong time, Sir Orlando Marquez. Presidente po siya ng LTAP. Sa inyo pong oras sa amin, kayo po ay nagpa-unlock at maasahan po ninyo, katuwang niyo po kami para ipalaganap itong proyekto po ninyo. Napakagandang proyekto po. Yes! Uli na lang po, pahabol ko po. Unang-una ho, sana ho, kayong ating kasamahan sa media, napakalaki po ang inyong ginagampanan sa pagbabago ng bansa, pagbabago ng lahat-lahat ng mga katiwalian. Sana ho, huwag tayong matakot na magsiwalat yan. Na itong mga mangungutong na perwisyo sa amin na nagbabantay lalo na sa mga kalaban namin sa hanap buhay na hindi nagbabayad ng buwis, na kulurom, sana po huwag lumobo ang inyong mga tiyan at pati pamilya niyo. Okay, mabuhay po Kalando and of course Governor Singson. Thank you so much. Blessing po talaga kayo sa ating mga Pilipino. Most especially po yung ating mga chuper na talaga nakita natin nagugutom at naghihirap. Pasamantala na po kami magpapaalam ni Shane. Siyempre, kami muna po ni Shane. Ayun po. Okay po, ito po si Terry Alpa and of course, ito po si Shane Ped, ito po sa Usapang Kabayan under Margo TV Philippines. Yes, at para sa programang Buhay OFW ngayon sa Armed Forces Radio ng DWWD. Ito po si Terry Alpa. Maraming salamat po and God bless the world. Off the record muna yung presyo ni Manong Chabit sa electric vehicle. Dahil ang policy ko sa buhay, kung
kung mayroon man ako, baka mamatay ko bukas. Huwag naman, Gob. Okay, live tayo ka ba? Live tayo na. Okay. Ang pera hindi sa'yo hanggang di mo ginagastos, kaya ginagastos ko. Opo. Yan. Kasi hindi ko naman madadala pag namatay ako eh. Kamusta sir si Miss Universe, sir? Miss Universe, mas ang inasikaso ko na lang yung mga kalunan. Gob, message na lang po. Gob, message na lang po sa ating mga sundalo sa Armed Forces Radio po. Ako, Terry Alpha. Saan? Armed Forces Radio po. Armed Forces? Opo. Oh. Message po sa ating mga sundalo po. Ating mga sundalo, message ko good luck sa inyo lahat. Sana hahaba pang buhay nyo. And kayo din po. Sila nakaprotesta sa... Yes po. Thank you, Gob. Congrats po, Gob. Congrats po sa inyong proyekto. Good luck sa inyo lahat. Thank you po. God bless. Thank you po.